Babala po sa mga nagbabalak bumili ng matitirhan. Dapat pala kayong mag-ingat sa pagpili ng bahay na inyong napupusuan at lilipatan. Baka matulad kayo sa pamilya Tulyao ng Las Piñas. Ang dream house na kanilang nabili, okupado na pala ng mga ligaw na kaluluwa. Pugad pa ng kamalasan daw at kababalaghan. Ano ba ang lihim na bumabalot sa isinumpang bahay daw na ito? Tuloy po kayo at samahan nyo kaming pasukin ng Kabang sa Haunted Tahanan. Welcome, ma'am, sir, sa inyong bagong tahanan. Sa wakas, home sweet home. Ito ang mga kataganasambit ng mag-asawang Gemma at James nang mabili ang house for sale na ito noong 2020 sa Las Piñas, Cavite. Maaliwalas ang itsura ng bahay. Sa mga unang araw sa bago nilang biling bahay, ramdam ang saya at pananabik ng pamilya ni Gemma. Dito kasi nila sisimula ng bagong buhay na pupunuin ng masasayang alaala. Pagkagat ng dilim, umaalinaw-naw ang nakakubling kwento pala ng kababalaghan na namahay na dito ilang dekada na ang nakakaraan. Dahil ang kanilang bahay pinamamahayan daw ng mga maligno at alagad ng kadiliman. Ang kasambahay ni Gemma may kakaibang pakiramdam. Animoy may sumpa raw ang bahay na nabenta kay Gemma. Mula raw nang tumira sila dito, hindi na siya tinantanan ng kamalasan. Kahit ang kanilang mga negosyo nalugi. Pakiwari ng ginang, sinasadyang harangin ng bahay na ito ang kung anumang swerteng dapat nilang nakukuha. Maging ang mga kapitbahay ni Gemma saksi rin sa kababalaghang bumabalot sa binansagang isinumpang bahay. Iba-ibang elemento raw ang naninirahan sa bahay na ito. Sa madamdam bahay na ito. Walang ibang makakatira sa bahay na ito. Walang ibang makakaramdam dihay na ito. Ang isang white lady. May namgugulo ring black lady. At ang nakakagimbal na pamitain, mayroon din daw diablo na nakatira sa kanilang tahanan. Hindi lang ang pamilya Tulyao ang may malagim na karanasan sa bahay. Bawat pamilya raw na tumira dito, hindi nakakatagal. Itinataboy sila na tila ayaw silang patirahin. Patotoo dito ay ang mga matatanda sa lugar. 1970s pa lang daw, nakatirik na ang bahay na ito na pagmamay-ari noon ng mag-asawang Kasim. Ipangako mo sa akin, kahit anong mangyari, tayo lang ang magmamay-ari ng bahay na ito. Hanggang namatayan, sa ating lang ang bahay na ito. Hanggang kamatayan, atin ang bahay. Mula noon, lahat ng tumira hindi nagtatagal. Ilit daw pinapaalis ng kung anong itim na salamangka mayroon ang bahay. Ang ibang kapitbahay naman nila, duda sa sinasabing hilakbot ng bahay. Ang malaking revelasyon, hindi lang daw 1970 na itayo ang bahay na ito, kundi 17th century pa lang daw. Ang mga orihinal na may-ari daw nito ay mag-asawa din na may kakayahang makipag-usap sa mga ligaw na kaluluwa. May katotohanan daw ang pahayag ng mga nakakakita na may mag-asawang nagbabantay sa bahay. Pero hindi lang ang mga Kasim dahil mayroon pa daw iba. Sinadya din ng paranormal expert na sinasabing sinumpang bahay sa kanyang paglibot. Nakita niya ang 2 pares daw ng mag-asawang nakatira dito.
ika-17 siglo pa lang daw ay mayroon ng mag-asawa na may-ari nitong bahay na ito. Katotohanan. Bakit ayaw nilang pakawalan ng bahay? Naku, mapahako sa isa't isa na hindi sila maghihiwalay hanggang kailan. Na hanggang ngayon nga nung nakausap ko yung lalaki, bonting ko. Hindi nga alam na patay na siya. Mahal naman nila ang isa't isa. Ang pagsasama nila ay habang panahon na hindi mabalik. Sinasabing minamalas daw lahat ang nakatira sa bahay na ito. Ano ang naging pakiramdam mo tungkol sa bahay? Kabaliktaran. Yung bahay ay swerte. Ang naging problema nila, mali ang diskapis nila sa mga nakatira doon. Meaning, nag-iinsenso sila, hindi dapat nilang insenso yung bahay. Nasasaktan ng mga kapre doon. Yung kapre nagbibigay ng swerte sa kanila. Ito mga bahay sa likuran ko, ito ang sinasabi nga nila na parang may mga lugar na matindi ang mga pagpaparamdam. Anong parte ng bahay yun? Itong sala na to. Nandyan sila. Nandyan halos lahat ng mga engkantado nandyan. Merong silang iniingatan something precious. So yung itim o puti, nakikita mo kung mabuti ba, nag-aalaga ba o nakakasama. Oo, 4 silang uri. Merong puti, merong dibina, merong pula at merong itim. Most of the time, yung itim ang mga pasaway. Para sa ikatatahimik ng pamilyang nakatira dito ngayon at upang matigil na ang panggagambala ng mga elemento sa pamilya tulyaw, minabuti na nilang ipaklenso o ipalinis ang bahay. Exodus, I spoke in my prayer in God, and He gave me His wisdom and authority. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kasabay nito ay pinabasbasan na rin nila sa isang pari ang kanilang home sweet home. Wala pa rin daw balak umalis ang pamilya sa bahay. Tulad ng orihinal na may-ari nito na pamahal na kasi sa kanila ang tahanan. Yung kanila pag-16 dito, nasa Bible naman yan. Dahil talagang dito sila tinapon sa atin. They live with us. Kaya, anywhere, everywhere, naroon din sila karon ng demonyo. Tatanda mo, unseen and seen. Kaya hindi ako malis sa pamamahay na to kasi malakas ang pananampalataya ko at nilalabanan ko lang po anuman yung mga nagpaparamdam dito at nagpapakita. Hindi na nakakaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Gemma. Alam nilang kasama pa rin nila ang mga elemento sa loob ng kanilang bahay. Ano man daw ang mangyari, balutin na kung anong kababalaghan ang kanilang tahanan tulad ng mga pusal ng sino mang tumitira sa sinumpaang bahay na ito. Para kay Gemma hanggang kamatayan, sa kanya lang ang tahanan ito.